Okay, so ito kakapasok lang daw bigla ang utos General ata Macanas at Captain Dado pinatahimik daw na tinutugis ng AFP at PNP. Bakit kaya, no? PBBM. Alright, so yan ang ating aalamin mga tol, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Philippine Trending News. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Samantala, nakatakdang dumating sa ating bansa sa susunod na linggo si Indonesian President Joko Widodo. Inanunsyo ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs ang 3 araw na official visit ni Widodo sa bansa mula January 9 hanggang 11. Ito, nakakabilib to, Indonesia mga kapatid. Kahit maliit na bansa lang din yan, pero kapag pumapasok dyan ang mga barko ng China, no, one warning lang, pag hindi daw talagang lubog ka. Dapat ganun ang ginagaya ng presidente natin at ng gobyerno natin mga tol, no? Wala nasanay lang kasi talaga ang China na baby sila rito eh. Nakatakda itong makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Enero address. Dagdag dito, inaasahang pagtitibayin at palalawakin pa ng dalawang kapwa Association of Southeast Asian Nation Leaders ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa harap na rin ng nakatakdang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng formal diplomatic relations ng dalawang bansa sa darating huyan na buwan ng Nobyembre. Sa pagkakataong ito ay kunin na natin ang linya Marlene Padiernos sapagkat ito hong mga nasa likod ng pagpapakalat nga nitong tinatawag na fake news. Ingiloso mo na yung destabilisasyon at pangumbinsin ni na AFP Chief Browner at Philippine National Police Chief Acorda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumabanas sa pwesto. Natugis na ngayon ang pambansang pulisya mga individual. Okay mga kapatid, kasi mali naman din talaga yon mga tol, yung pagpapakalat ng mga maling balita. Kaya ito lagi nating nililinaw, hindi tayo nagbabalita mga kapatid, no? Hindi tayo nagbabalita. Tayo ay nagre-reaction at nagko-comment lang sa mga balitang pinapanood natin. Sometimes sinasang-ayunan natin. Sometimes kapag hindi tayo sure, sinasabi natin hindi natin kinukumpirma, mag-search na lang kayo ng sarili nyo. At sometimes naman mga kapatid ay tinututulan natin yung mga napapanood natin. Pero dapat kasi mga kapatid bilang isang Pilipino, dapat aware ka rin sa iyong mga pinapakinggan. Hindi yung tipong share ka lang ng share. Porket nakita mo to sa ganyan, nakita mo to sa ganun. Share mo na lang din agad nang wala ka man lang iniisip kung totoo ba yung sinishare mo o hindi. Diba? Sa atin mga tol, bukod sa i-share natin yung balita, nagbibigay tayo ng opinion at komento kung ano yung tingin natin doon sa ating pinapakinggan mga kapatid, di ba? So dapat ganun kayo mismo eh. Di ba? Dapat ganun kayo mismo. Dapat inaalam nyo muna kung totoo ba yung pinapakinggan nyo o hindi bago nyo i-share. Di ba? Na nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling balita hinggil sa umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkakakaladkad ng pangalan ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa nasabing usapin kung saan lumalabas pa na ang mga naturang pinuno mismo ng pambansang pulisya at sandatang lakas ng Pilipinas ang kumukumbinsi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto bilang punong ehekutibo ng ating bansa. Diba? Mga fake news yun. Nakausap daw nilang PBBM na bumaba na sa pwesto. Diba? Sino mga nagpapakalat ng mga balita ngayon? Diba? Kasi sinisira nila yung pangalan nitong mga taong to, mga tol. Alam nyo kung sino mga gumagawa niyan? Yung mga ayaw kay PBBM. Yung tipong hanggang ngayon solidong-solido pa rin mga tol sa kung sino man yung pinapanindigan nilang idol nila mga tol. Unang-una, ito mga kapatid, hindi naman tayo magbibigay ng pangalan. Diba? Kung ikaw ay hindi maka-PBBM, diba? Manahimik ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng paraan para masira pa yung administrasyon natin ngayon. Kasi ang ginagawa mo, hindi naman si PBBM ang sinisira mo eh. Ang sinisira mo, yung pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Nakakatulong ka para ibagsak yung Pilipinas mga tol. Yun ang ambag mo sa Pilipino, diba? Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inatasan na ni Philippine National Police Chief Acorda ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at ang lahat ng mga regional directors at field commanders na paigtingin pa ang kanilang ginagawang cyber patrolling at i-validate ang lahat ng mga videos na may kaugnayan dito.
Layunin nito na matukoy ang source o pinagmula ng nasabing mga baling-balita na nagudulot ng kasiraan sa naturang mga organisasyon at maging sa pagkakaisa ng pamahalaan. Kasabay nito ay muli ring nagbabala ang pulisya hinggil sa mga kasong posibleng kaharapin ng sino mang mapapatunayang sangkot sa nasabing usapin, tulad na lamang ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Oo, kasi malaking impact talaga yun mga tol. Lalo na pag alam nyo naman dito sa Pilipinas mga tol, kalat na kalat ang mga chismosa rito sa mga marites, di ba? Kalat na kalat. Ikaw ba sasabihin mo, ipagkakalat mo si General Browner? Di ba? Kinakausap daw si PBBM na bumaba na sa pwesto. Ba't ganun? Mga tol, ba't mo paniniwalaan yung mga ganun mga bagay, di ba? Ba't mo paniniwalaan yung mga ganun bagay? Dapat may sarili kang pag-iisip. O kaya kung narinig mo, sarilinin mo na lang muna. Huwag mo munang ipagsasabi hanggat wala ka pang sapat na basehan o katibayan. Kasi kapag ikinalat mo yung balitang yan at hindi ka naman sure no sa nakuha mong impormasyon, maliban na lang kung nagtatanong ka rin, totoo ba tong ganito? Totoo ba yung ganyan? Iba kasi yung nagtatanong sa parang kumpirmado mo na talagang nangyari, di ba? Kapag nagtatanong ka, ibig sabihin, kumbaga, binavalidate mo kung totoo ba yung nakarating sa iyong balita, di ba? Pero kapag sinasabi mong ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari, parang sure na sure ka na, di ba? So yun ang problema mga tol, di ba? Kaya eto ngayon, gumagawa ng paraan ng AFP at PNP para hanapin kung sino yung mga taong nagpapakalat nun. Kasi mga pansariling interest nila, iniisip nila mga tol, wala silang pakialam kaya masira yung hanay ng mga kapulisan, masira yung organisasyon ng mga sundalo. Wala silang pakialam doon, basta ang gusto nila alisin yung gusto nilang maalis at pumalit sa gusto nilang palitan, di ba? Ang inyo pong pambansang pulisya ay nagsasagawa po ngayon ng intensified cyber patrolling upang matukoy kung sino po ang source at origin ng mga nagpapakalat po nitong mga ganitong klaseng online post. Ito po ay para na rin po sa security at safety ng ating mga kababayan na maaaring maloko na ma-share at ma-publish itong mga ganitong post para lang to attain followers. Again, inuulit po natin, to all spreader of fake news, we are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kung maalala, May kumakalat na post tapos may picture pa ng kanilang Chief PNP mga tol. Yun ang hindi maganda. Hindi maganda yun mga kapatid, di ba? una ng kapwa pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang mga aligasyong ipinupukol ni retired Brigadier General Johnny Macanas Sr. hinggil sa umunay pangungumbinsin na General Bronard General Acorda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay muling pagpapahayag na naturang mga pinuno ng kanilang katapatan sa kanilang mandato at sinumpaang tungkulin, partikular na sa punong ehekutibo ng ating bansa. Magandang araw sa atin. No? Ngayon po, binulaga po. Ang dami nagme-message po sa akin. Ingat kayo. Mukhang ano na yung mga vlogger. Alam po ninyo, no? Yan nga po ang pag-uusapan natin. No? Totoo ba na may kaso na si General Macanas at si Captain Dado? Parang so far, wala naman. No? Parang mga general statement na tutugisin. No? Ito po yung madalas ko pong sinasabi sa inyo. Napuna ko po yan. Ang dami pong pumapasok dito sa channel natin na nagpo-provoke ng magsalita ka, di ba? Particular sa dalawang issue, yung pulburon tsaka yung sa may, ano yan? Pulburon at tsaka dun sa may manifesto. So, nakita nyo naman, no? Kahit papano, dapat mabibilis yung mga vlogger. Sige po, yan po isang tatalakayin natin, no? Paano po dapat yung mga vlogger? Ito po, siguro, alam niyo nakakadala yung ano, no? Yung, mula po nung, naalala nyo, mula po nung nag-rally tayo. Ako po nananawagan ako ng rally, pero napaka-legal po nung rally, no? Diba? Nanawagan ako, sumama tayo, yung mga naniniwala kay Pangulong Duterte, pakita tayo ng support. Yung po kasi mga legal na ano yun. Yung iba po kasi, siyempre, alam po ninyo, iba po to eh. Iba yung administrasyon na to. Parang meron talagang tinitignan nila, sinusuri nila yung bawat sinasabi natin, no? Kaya po
ang Ito lang masasabi ko lang din, mga naniniwala kay President Duterte, wala namang masama, 'di ba? Pero ano pang magagawa? Tapos na yung ano ni President Duterte, tapos na yung paglilingkod niya bilang presidente. Isa na lang siya ngayong regular, citizen, 'di ba? Oo, ex-president siya mga tol, pero kasi kung, lagi nating sasabihing Pangulong Duterte, ano pa magagawa natin mga tol, wala na naman siya sa puwesto, wala na naman siya sa katungkulan ngayon. 'Di ba? Magagawa ba yung ano natin, may magagawa ba tayo para ibalik siya sa puwesto at ipalitan si PBBM? Hindi gano'n tumatakbo ang ano, ang sistema, 'di ba? Hindi gano'n tumatakbo ang sistema. Ngayon, si PBBM yung nandiya mga tol, kung hindi man natin nagugustuhan yung, mga pinaggagagawa ni PBBM, lagi nating iisipin, siya ang presidente ngayon, Kung papaanong ano panawagan natin si Duterte ang presidente ngayon, kung ayaw niyo kay Duterte, makipagkaisa pa rin kayo kasi siya ang presidente, siya ang pangulo natin. Kailangan niyo pa ring sumunod. Kailangan niyo pa ring tulungan ng gobyerno. Kung papaanong gano'n ang pakiusap natin dati sa mga ayaw kay Duterte, gano'n din pa rin ang pakiusap natin sa mga ayaw naman kay PBBM. Kasi mga tol, wala talagang mangyayari sa Pilipinas kung gano'n, 'di ba? Kung gano'n at gano'n at gano'n. Nung si President Duterte pa nakaupo, lagi siyang kino-compare kay Pinoy, kay Pinoy. Best president ever, Pinoy, Pinoy. 'Di ba si Pinoy maunlad ang ekonomiya dati. Kay President Duterte bumaon sa utang. Oh, ngayon naman si PBBM ang nakaupo. Nung kay President Duterte dati ganito, ganyan. Ngayon si PBBM ganyan, ganyan, gano'n. wala nang katapusan, wala nang tatapusang comparison na pareho naman silang, may kahinaan at pareho din silang may lakas, 'di ba? Pero kung hanggang ngayon nandoon tayo kay President Duterte, wala namang magagawa, hindi na siya president ngayon, Tuloy na lang natin 'to. ibig ko pong sabihin dito sa ating mga vloggers, total isa naman po ako sa siguro matatawag nating may edad na, no? Wag po tayong padalos-dalos sa pagsasalita, no? Hindi po 'to panahon ni Pangulong Duterte. Ah, na banatan lang, 'di ba? Nasanay tayo, baka nasanay po tayo nung panahon ni Pangulong Duterte na binabanatan tayo ng mga kakamping, dilawan, media, at kung sino-sino pa. Tapos nagkokontra, banat lang tayo sa kanila. Very malaya po eh. Malaya po yung very healthy po yung wala po mga threat kasi si Pangulong Duterte mismo, ganun yung diskarte niya, di ba? Pag binanatan niyo siya, babanatan lang din kayo. Hindi po uso kay Pangulong Duterte yung kakasuhan ka. Hindi uso. Wala tayong narinig na yung mga taga-Rappler pinakulong ni Pangulong Duterte. Wala tayong narinig na binabara niya lang, di ba? Baka nasanay po tayo sa ganun, no? Hindi po ibig sabihin na nasanay tayo na napakalaya nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi po nila na marahas yung nakaraang administrasyon, baliktad po eh. Yung nakaraang administrasyon po ay napakalaya ng mga tao. Yung panahon lang po, yan, kitang-kita nyo sila, di ba? Yan, tignan nyo, kitang-kita nyo po eh. Nagpo-provoke po sila na makakuha sa akin ng mga, baka magkamali ako, mapikon nila ako, makapagsalita ako. Alam niyo po si Badong, siguro. Isa po sa mga attributes ni Badong, pasensya na kayo mga trolls na nanghuhuli ng mga sinasabi ko. Mentras na nagagalit si Badong, lalong tumatalas yung isip ko na ito yung mga hindi dapat sabihin, ito yung mga dapat sabihin. No? Hindi po ako yung pag nagagalit, nawawala na sa sarili. Alam kong galit ako. Naha-high blood lang ako pero hindi niyo po ako alataan niyo. Kaya maganda talaga yung wala kang kulay na pinapanigan no? Wala kang kulay. Kasi come and go lang ang mga presidente, mga tol. Come and go lang yan. Every 6 years, nagpapalit tayo ng presidente. Wala, ganyan talaga mula nung naupo dati si Cory. Diba? Every 6 years, papalit tayo ng presidente, mga tol. Kung magiging panatiko ka ng isang presidente, hanggang 6 na taon lang yan. Pagkatapos ng 6 na taon, mga tol, part of history na lang yun. Diba? Ngayon, dapat mong suportahan yung panibagong nakaupo dyan. Hindi pwedeng manatili yung suporta mo dun. Oo, sige, suporta ka dun sa dati. Pero wala ka na rin magagawa. Tapos na yung niya eh. Tapos na yung administrasyon niya eh, di ba? Alangan nang pabalik mo bilang presidente yan. Ngayon, kay President Duterte naman, lagi natin sinasabi, gusto natin yung pamumuno niya dati. Oo, maganda talaga mga tol. Ang hindi lang natin nagustuhan, nung paikipagkaibigan niya sa China, na eto ngayon ang pinoproblema natin ngayon, di ba? Diyan mga tol, sabi nga nung China, Pilipinas, hindi na kayo tumutupad sa mga sinasabi niyo.
Diba? O ngayon, hinahanap ng China kung ano yung mga pangako sa kanila. Sino ba nangako sa kanila? Well, ayaw natin manisi. Kaya, ah, sila ngayon ang gagalitin natin. Anyways, nung panahon po ni Pangulong Duterte, bayad-bayad lang. No? Bayad-bayad. Nabasa ko yung bayad. Anong panahon ni Pangulong Duterte? Banatan lang. Malaya lahat. No? Pwede nga tawagin si Tatay Digong noon na Digong nyo o kung ano pa man. No? Talagang ilang beses siyang binabanatan ng Rappler. Harap-harapan nga si Bergonya. No? Mayor, Mr. President, sino pa po ang susunod na mamamatay na mayor? Ganun po ang banatan noon eh. Pwedeng harapan at harapan ka rin titirahin ni Pangulong Duterte. Naalala ko yan eh. Style kasi ni Digong yun So, dati. Totoo naman, style din kasi ni President Duterte yun, di ba? Siya nga yung kauna-unahan nating presidenteng nakitang nagmumura o national TV, di ba? Ganon yung style niya. Kumbaga nakuha niya yung normal na Pilipino, normal na masang Pilipino. Para po sa ating lahat ng mga vlogger, sa maniwala kahit sa hindi, iba po ang sitwasyon ngayon. Hindi po pwedeng sabihin nyo yung mga gusto nyo lang sabihin. Dapat po maging responsable tayo. Yan po yung inaano ko sa true example di ba? Dapat lahat ng sinasabi nyo na fully research nyo, meron kayong basihan na. Ganon din naman dapat, kahit naman sinong presidente, kahit naman sinong panahon, kahit ng President Digong, dapat be responsible sa mga sinasabi natin, di ba? Hindi yung tipong banat lang ng banat. Dapat dapat may punto ka, no? Dapat may punto tayo. Yan po yung aral nung kay Eric at saka kay Badoy, di ba? Dapat yung sarili ninyo, no? Alam nyo yung sinasabi nyo. Kaya pinaka-safe po sa mga vlogger, lalo na po kung kayo po ay hindi po maka-administrasyon, no? Ang pinaka-safe po nating pwedeng, wag po yung mahirap po kasing gawing nating basis ng ating vlog. Yung mga vlogger na galit yung administrasyon. Nakukuha po nyo? Dapat meron kayong independence. Alam ko marami sa atin humahanga kala Maharlika, kalasas, at kung sino-sino pa na hinahanga natin mga vlogger. No? Pero hindi po dapat na sila na po ang sapat na po yun na pag source, sila yung source natin, okay na po yun. No? Dapat po, kung gusto talaga nating may laban-laban tayo sa safety, no? Kita mo yan, di ba? Ayan, nagagalit ako niyan. Halata niya raw ako na bayaran. Kasi ayaw ko kayong mapahamak. Ibig ko sabihin, dalawang issue rito na nag-iingat talaga ako Ang dami nagpo-provoke dito yung sa pulburon. Anong masasabi mo sa pulburon? Anong masasabi mo sa pulburon? Di ba? Okay. Tingnan nyo. Yung masasabi nyo sa pulburon. Hindi ako nagre-react. Pinipigilan ko yung sarili ko kasi alam ko, no? Eto, puputok to, pambait nila yan Hindi ko alam kung saan papunta yung issue ng pulburon. Kaya ako, hanggat hindi ko nakikita, very safe ako ron na, teka muna, hanggat hindi ko yan nakikita, hindi ako magre-react na parang totoo na yan. Kasi ang dali natin pitikin Tama. Sa totoo lang, yung mga media, kaya sobrang tatapang niyan. Meron silang organization. Merong may-ari yung media na mga munyam. Mga munyaman po may-ari ng mga media. Hindi naman po mga pipitsuging mga tao yung may-ari ng ABS-CBN, GMA7. No? Tayo po, protektahan po natin yung sarili natin. Pwede po tayong bumanat. Katulad po ng ginagawa ko. Kumukuha tayo ng impormasyon. Gusto nyo, banatan nyo yung mga sila mismo. Para hindi nila madideny. Ito yun, lumabas yun sa balita Di ba? Pag po tayong, sila Maharlika, kaya nila yan kasi may source sila Yun po yung sinasabi ko Yung source nyo po ba, no? Pwede nyo po bang sabihin, ang source ko, yung source din ni Maharlika? Nakausap nyo ba yung source ni Maharlika? Kaya niyang panindigan yun. Yun yung point ko, yung mga sinasabi nila Maharlika, sinasabi ni Atty. Glenn Chong, kaya nilang panindigan yun kasi sila mismo yung may source. Kayo, kung nakikisource lang kayo, tayo pala, kayo. Katulad niyan, ano po ang sabi ni General Macanas? Pinapaliwanag niya po ngayon. Yung sinasabi po, dalawa po ang pwedeng ikaso sa akin. Handa naman sila makulong. Kaya lang ang sinasabi nila, opinion nila yun Tayo po,
bagamat matatalino tayo, no? Bagamat matatalino po kayo, tayong mga vlogger ng mga Duterte, naniniwala po kung matatalino tayo eh. Kaya nga po isama po natin sa katalinuhan natin yung lahat ng sasabihin natin, real talk po, lahat ng sasabihin mo sa vlog mo hindi po nakabatay sa ibang tao. Lahat ng sasabihin nyo sa vlog nyo, dapat nakabatay po yan sa sarili nyong pagsusuri. Sinuri nyo mismo. Tama siya doon, no? Dapat yung mga sasabihin nyo, lalo na kung ikaw ang mismo magiging source na, dapat yan, research mo muna talaga dapat maigi. At the same time, ingat-ingat ka din sa pagsasalita mo, di ba? Halimbawa, ikaw ayaw mo kay PBBM, o kaya ayaw mo kay Duterte, di ba? Dapat ready ka sa mga consequence na pwede mong matanggap after mo magsalita, di ba? Kasi, mga tol, bawat isa naman sa atin may mga nakikinig eh, 'di ba? Bawat isa sa atin lalo na sa mga vlogger, may mga nakikinig. Ngayon, kung babanatan mo ang isang namumuno, 'di ba? Dapat parang ano lang 'yan. Dapat ano lang 'yan, no, yung criticism lang na meron ka talagang pinupunto. Hindi yung tipong sinisiraan mo na wala kang basehan basta gumagawa ka lang ng ikasisira ng isang tao. Katulad halimbawa mga kapatid, yung pagpapakalat ng mga balita na ayaw ngang palagpasin nitong PNP at saka ng AFP mga kapatid na may nagpapakalat daw ng balita na kinakausap nila si PBBM para pababain sa pwesto mga tol. 'Di ba? Yung mga ganong bagay mga tol, hindi kasi kritisismo basta-basta yun eh. 'Di ba? Parang paninirang puri na yun mga tol. Dapat halimbawa, ang kritisismo ka, halimbawa na lang, bakit ganyan ang ginawa? Bakit ganyan ang gusto ng presidente natin? Bakit gusto niya papasukin ng ICC? O kaya bakit gusto niya makipag-peace talk, di ba? O kaya naman kini-criticize mo yung ginawa ni Duterte dati na, bakit ganyan ang ginagawa ni Duterte na ipagkaibigan siya sa China? O ngayon tuloy, ganyan-ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, di ba? Dapat mga ganun-ganun lang, di ba? So ikaw, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo dito sa mga kaganapan ngayon? Ito, pwede nyo na panoorin to mula kay Badong Aratiles, mga tol, at Philippine News Trending News, mga kapatid. No, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.